Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Loren. At gusto ko lang ding ibahagi sa inyo itong naging kwento sa akin ng aking lola. Tawagin po nating Remedios. Nangyayari po ito sa anak ng kanyang kaibigan na tawagin nating Luciana. Sa mga panahong ito ay nakatira sila sa Misamis Oriental. Ayon kay Lola Remedios, matagal na rin daw silang magkaibigan ni Luciana. Simula kasi nang lumipat yung pamilya ng babae, si Lola yung naging kauna-unahang kaibigan nito. Bukod kasi sa malapit yung bahay ni na Lola sa bahay ni Luciana, maraming bagay rin yung nagkakasundo yung dalawa, kaya't naging malapit din yung loob nila sa isa't isa. Meron na raw noong anak si Luciana, at ito nga yung tanging kasama nito sa bahay. Sa pagkakatanda ni Lola ay nasa 6 na taong gulang yung edad ng anak ng kanyang kaibigan. Hindi naman nagtanong noon si Lola tungkol sa ama ng bata, gayong ayaw niya ring panghimasukan yung buhay ng kanyang kaibigan. Dalaga pa ng mga panahong yon si Lola, kaya't napalapit rin daw yung kanyang loob sa anak ni Luciana. Halos kapag wala si Luciana dahil may pinupuntahan daw ito, ay naiiwan nga yung anak nito kay Lola. Kapag ganoon, niyayaya na lamang niya itong mamasyal hanggang sa makauwi na nga yung kanyang kaibigan. Sa paglipas nga noon ng mga buwan, wala namang kakaibang napapansin yung lola ko kay Luciana. Minsan nga ay nagkukwento na sa kanya yung kanyang kaibigan tungkol sa ama ng bata. Ayon nga kay Luciana, ay iniwan nila yung ama ng kanyang anak dahil nagkaroon nga sila ng problema. Nakinig na lamang noon si Lola sa kwento nito. Ngunit napansin din ni Lola na maingat sa pagkukwento yung kanyang kaibigan. Hindi na rin nagtanong pa noon si Lola gayong ayaw rin niyang isipin ng babae na talagang gusto niyang malaman yung mga detalye sa buhay nito. Sa kadahilan ng madalas nga na nakakasama noon ni Lola yung bata, nang lumaon ay meron siyang napansin rito. Noong una, inakala lang ni Lola na normal pa yon, kaya't hindi lang din muna niya pinagtuunan ng pansin. Hanggang lumipas pa nga yung mga araw, at lalo pang nadagdagan yung mga bagay na napupuna nito sa anak ng kanyang kaibigan. Una daw kasi, ayon kay Lola, ay nakita nga niyang may mga pasayong bata. Ngunit hindi pa raw ganoon karami at kapansin-pansin. Hanggang mapansin ni Lola na parang nadadagdagan yung mga pasa ng bata sa kanyang katawan. Kaya't hindi na nga nakapagpigil ng kanyang sarili si Lola. Tinanong na nga nito si Luciana kung ano nga bang nangyayari sa bata at bakit napakarami nitong pasa. Wala raw matinong naging tugon sa kanya si Luciana. Maging ito raw kasi hindi alam kung ano nga bang nangyayari sa kanyang anak. Dahil na rin sa hindi mapaliwanag na pagkakaroon ng mga pasa ng bata sa kanyang buong katawan, nagsuwestyon na lamang noon si Lola. Nadalhin nga sa albularyo yung bata upang mapatignan. Noong una ay tumanggi pa si Luciana dahil ayon dito ay hindi naman daw matamlay yung bata, kaya't wala siyang dapat ipag-alala. Pero noong lumaon pa at habang tumatagal ay napapansin na nga nilang nangangayayat yung bata, nagpasya na rin si Luciana na ipatingin sa albularyo yung kanyang anak. Sinamahan naman siya noon ni Lola at nagpunta nga sila sa bahay ng albularyo na malapit lang din sa kanila. Nasa kabilang baryo lang din yung naturang albularyo na pinuntahan nila, kaya't hindi na nga sila mapapalayo pa ng biyahe. Nang makarating nga raw sila sa bahay ng albularyo, agad naman silang inasikaso nito. Tinawas nga niya yung bata at nang matapos siya sa kanyang ginagawa, kinausap kaagad niya sina Lola at Luciana. Sinabi nga nito kung ano nga bang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pasa yung buong katawan ng bata. Matapos sabihin ng albularyo sa kanila yung tungkol doon, nanlumo si Luciana gayong hindi nga niya akalaing ganoon na pala yung nangyayari sa kanyang anak. Napag-alaman nga kasi nila mula sa albularyo na may isang matandang babae raw yung nagbibigay ng ganoong karamdaman sa bata. Hindi nga makapaniwala sina Lola at Luciana sa mga narinig nila sa albularyo. Lalo na nga nang sabihin itong hindi raw kulam
o kung anumang ritual na pamamaraan yung ginawa ng matandang nagpaparusa sa bata. Noong tanungin naman nila yung manggagamot kung ano nga ba yung ibig nitong sabihin, ay nagsuwestyon na lamang daw itong bantayan yung bata lalo na tuwing gabi. Dahil mukhang yun daw yung oras na pag-atake sa anak ni Luciana. Nagtaka pa sila noon, ngunit ginawa lang din nila yung sinabi ng manggagamot. Bago nga matulog si Luciana, binabantayan na lamang daw niya yung bata. Meron din daw siyang naririnig na mga ingay kung minsan. Ngunit bigla ring nawawala lalo na kapag sinunod nga niya yung sinasabi ng manggagamot. Nalagyan ng asin at bawang yung higaan ng kanyang anak. Noong una ay tila naguguluhan nga si Luciana kung ano nga bang nangyayari sa kanyang anak. Pero nang lumaon, ay nadiskubre na nga niya yung totoong dahilan kung bakit nagkakaganon yung kanyang anak. Isang gabi raw kasi noon, hindi raw makatulog si Luciana. Dahil maliban sa binabantayan niya yung kanyang anak, ramdam din daw niyang parang napakalinsangan ng paligid. Dahil nga roon, pakiramdam niya ay napaka-irritable nga nito ng mga sandaling yon. Nagpasya na lamang si Luciana noon na iwan yung kanyang anak upang tumungo sa kanilang kusina at kumuha ng mainom. Bago ko pala makalimutan, may silong yung bahay nila Luciana at nasa sahig lang din sila, natutulog at nilalagyan lamang nila ng banig. Yun nga po, pagkabalik ni Luciana sa may tabi ng kanyang anak, nakita niyang tila nakakunot yung noon nito. Bahagya rin daw itong napapaungol, kaya't ganoon na lang din yung pag-aalala niya sa kanyang anak. Habang pinagmamasdan nga ni Luciana yung kanyang anak, ay meron siyang napansing gumagalaw sa may bandang leeg ng bata. Noong una ay akala niya ay wala lamang ito, ngunit biglang lumakas yung ungol ng kanyang anak at kinutuban na nga siya ng hindi maganda. Dahan-dahang sumilip si Luciana sa may silong ng kanilang bahay at ganoon na lamang nga yung gulat nito nang may makita siyang kakaibang nilalang doon. At sakto pa na nakatingala yun sa may sahig nila Luciana. Kaya't kitang-kita raw niya yung mapupulang mga mata ng naturang nilalang. Hindi nga lang nito masyadong maninag yung kabuuan ng nilalang. Pero kahit na ganoon, alam ni Luciana na may kakaibang nangyayari ng gabing yon. At hindi karaniwang nilalang yung kanyang nakita. Napatunayan nga raw niya na tama yung kanyang hinala nang mapansin nga nito na tila may kung anong ginagawa yung naturang nilalang na nasa ilalim ng kanilang silong. Nanlaki yung mga mata ni Luciana nang makita nga nito yung bagay na nasa may bandang leeg ng kanyang anak. Nang mawari kung ano nga bang nangyayari, kinuha nito yung nakalagay na asin sa may paanan ng kanilang higaan at agad yung inihulog sa may silong na bahagi kung saan nga naroroon yung nilalang. Nakarinig na lang sila ng malakas na paghiyaw noon at kumuha sila ng iba pang pansaboy sa nilalang na nasa ilalim dahilan para mas mapahiyaw daw ito dahil marahil sa asin na tumatama sa kanyang balat. Nasa ganong sitwasyon nga sila nang biglang umangil yung nilalang, mabilis na umalis sa kanilang silong. Nang tignan nga ni Luciana yung leeg ng kanyang anak, wala na siyang nakitang bagay na nakadikit doon. Tinignan kaagad ng kaibigan ni Lola yung leeg ng kanyang anak at nagulanta nga siya noong makitang merong markang iniwan yung kung anumang bagay na iyon. Noon din, napagtanto niyang marahil ay yun nga yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng pasa sa katawan yung kanyang anak. Napagtanto rin niya na parang sinisip-sip ng bagay na yon yung dugo ng bata, kaya rin ito nanghihina. Ipinagtaka nga lang ni Luciana kung bakit wala man lang siyang nakikitang sugat sa buong katawan ng bata at puro lamang mga pasa. Nagbantay pa nga siya noon hanggang sa masigurado niya na hindi na babalik yung naturang nilalang at saka nga siya nagpasyang matulog. Kinaumagahan, nang magising si Luciana, kaagad niyang tinignan yung leeg ng kanyang anak.
At nakita niyang naroon pa rin yung bakas ng bagay na ginawa ng nilalang na yon sa leeg ng kanyang anak. Namamagayon, kaya't alam niyang kumikirot yon. Napailing na lang din si Luciana at naisipan na ibalik na lamang yung kanyang anak sa albularyo at nang matiyak ng mga ito kung ano nga bang nilalang yung may gawa ng ganoon sa kanyang anak. Sakto namang paalis na rin sila noong dumating sa bahay nila si Lola. Ikwinento naman ni Luciana kay Lola yung kung ano mang nangyari noong nakaraang gabi. Hindi naman makapaniwala yung lola ko noon at malakas nga yung kanyang naging kutob na yung nilalang na nakita ni Luciana sa kanilang silong ay isang aswang. Nanlaki rin yung mata ni Luciana at nagwikang kung sakaling totoo nga yung kutob ni Lola ay kailangan nilang gawa ng paraan at nang hindi na nga mapahamak yung bata sa aswang na yon. Nagtungo na nga sila noon sa bahay ng manggagamot at ipinatingin ulit nila yung bata rito. Napailing na nga lang yung albularyo nang makumpirma rin ito yung kanyang kutob dahil sa naging kwento nga ni Luciana rito. Ayon pa nga sa manggagamot, una pa lang daw ay batid niyang aswang yung matandang nakita niya pagtawas nito sa bata. Pero hindi lang daw niya sinabi gayong hindi pa nga siya sigurado. Dahil sa naging kwento ni Luciana tungkol sa mga nangyari, pinayuhan siya ng albularyo na kung maaari ay wag na nga nitong ihiga yung bata sa may sahig. Inutos niya rin na maglagay si Luciana ng mga pangontra sa aswang sa ilalim ng silong at maging sa hinihigaan ng bata. Nagbigay rin ito ng gamot na pwedeng ipainom sa anak ni Luciana at binigyan din niya ng proteksyon sa aswang yung bata. Laking pasalamat noon ni Luciana dahil sa tulong ng albularyo. Simula nga ng araw na yon, ginawa ni Luciana yung mga sinabi sa kanya ng manggagamot. Nagbabantay din siya at kung minsan pa ay kasama rin nila si Lola na natutulog sa kanilang bahay upang magbantay sa bata. Kahit papano naman ay hindi na nga nagpabalik-balik pa sa kanilang bahay yung naturang nilalang. Naisip nila noon na baka natakot na nga ito gayong may inilagay na ngang pangontra sa ilalim ng silong ng bahay. Kahit papano rin noon ay tila paunti-unti bumabalik rin yung dating sigla ng anak ni Luciana at paunti-unti nababawasan din yung kanyang mga pasa sa katawan dahil gumagaling na rin yung mga yon. Inakala talaga nila noon na okay na nga yung lahat. Hindi naman nila inaasahan na isang gabi ay muli na namang nagbalik yung aswang na yon. At nataon pa noong mahimbing na nga yung tulog nila Luciana at maging ni Lola na noon ay sa bahay rin daw nila natulog. Naalimpungatan na nga lang sila nang malakas na naiyak yung bata habang humihingi ng tulong. Nang makita nila yung bata ay nagulat sila dahil may bagay na nakakapit sa leeg nito na nagmula sa silong ng bahay ni Luciana. Dahil nataranta na nga sila, mabilis nila yung sinabuyan ng asin. Kaya't nakarinig nga sila ng malakas na hiyaw sa ilalim. Yun nga lang po, hindi raw binitawan ng bagay na yun yung bata. At dinidiin pa nga yung pagsipsip sa leeg ng bata. Dahilan para masugatan na rin daw yun at tumugo. Mabilis namang kinuha ni Luciana yung maliit na punyal na ibinigay ng manggagamot. At yun nga yung kanyang ginamit upang mabilis na putulin yung bagay na nasa leeg ng kanyang anak. Anging paghiyaw lamang yung naririnig nila mula sa nilalang na nasa ilalim. Hanggang tuluyan namang naputol yung pinaniniwalaan nilang dila nito. Kahit nagawa niya pa ring pumasok sa may silong sa kabila ng mga nilagay na pangontra, mukhang pinilit lang yun ng nilalang. Kaya't nagawa nga nilang putulin yung dila nito dahil marahil ay bahagya rin itong nanghihina habang naroon siya sa ilalim. Pero animoy nagwala daw yun sa ilalim dahil sa mga nangyari. Dahilan para ilayo nga nila doon yung bata. Animoy pinupwersa raw nitong sirain yung sahig. Mabuti na nga lang din at naging matapang si Luciana at si Lola. Isinaboy nila sa aswang yung napakaraming asin na dinasalan pa umano ng manggagamot na ibinigay rin ito.
Nang matamaan nga yung aswang na nasa ilalim, hindi magkanda o gaga ito sa kanyang pagsigaw. Marahil dahil sa sakit na kanyang naramdaman. At dahil doon, mukhang pinilit na lang ng nilalang na makaalis pa rin sa bahay sa kabila ng sakit na kanyang nararamdaman. Dahil sa nangyari ng gabing yon, hindi na nga sila nakatulog pa, lalo at natataranta nga rin sila dahil meron ding sugat sa leeg yung bata. Ginamot daw nila yon. Nilagyan din nila ng halamang gamot na bigay rin ng albularyo. Hindi naman daw yun malalim, pero syempre bata pa rin yun, kaya't natataranta sila. Binalik raw nila yon sa albularyo kinabukasan at ginamot naman daw yun agad. Kalaunan, hindi na rin daw napigilan ni Luciana yung kanyang sarili na magkwento tungkol sa aswang na yon. Nagulat pa nga si Lola nang malaman mismo sa kanyang kaibigan na marahil yung matandang aswang na tinutukoy ng albularyo ay yung matandang tiyahin ng kanyang dating kinakasama na iniwan naman nila ng kanyang anak nang malamang may lahi nga itong aswang. Hindi nga raw niya akalain na dahil pala roon, mabibiktima pa nga yung anak nito. Mabuti na nga lang at naagapan nila bago pa man tuluyang mabiktima ng aswang yung bata. At dahil doon ay pumunta na nga rin mismo yung albularyo sa kanilang bahay upang palibutan ng pangontra yung kanilang bahay. At mula nga noon, ni minsan ay hindi na raw nila naramdamang meron pang aswang na umaaligid sa kanilang bahay. Mukhang natakot na rin ito at nalaman na rin niyang may tumutulong na albularyo kina Luciana. Dito ko na nga rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Leo nga pala ng Kabisayaan. 50 anyos mahigit na. At kasalukuyang nagretiro na rin sa pagiging isang gwardya dahil marami na rin mga iniinda sa aking katawan. May mga trabaho na rin yung aking mga anak at wala pa namang mga asawa yung mga ito. Kaya't kahit papano ay nakakaraos naman din kami. Nangyari ang kwentong ito. Mga 30 anyos na rin siguro yung nakaraan kung hindi ako nagkakamali. Buntis noon yung asawa ko sa panganay naming anak. Malaki-laki na rin yung tiyan nito. Mga nasa 6 na buwan na rin siguro. 2 lang kami sa sarili naming bahay. Nagsumikap naman kaming magpatayo ng bahay noon para makabukod na rin. Pero wala nga lang kaming kapitbahay sa aming kinapwestuhan. Pero malapit lang din naman natanaw rin namin yung mga bahay ng iba pa naming mga kamag-anak. Tahimik yung buhay namin at kahit simple lang, ay okay naman kami at masaya. Nagsisipag din para makaraos sa buhay. Gwardya na rin po ako noon, pero pang-araw ako. Kaya't mga bandang 6:00 pa lang ng gabi ay nakakauwi na rin ako. Kung minsan ay mas maaga pa. Malapit lang din yung pinagtatrabahuhan ko noon eh. Mga 20 minutos lang siguro kung sakay ako ng aking bisikleta. Tawagin natin yung asawa ko sa pangalang Marites. Hindi yung chismosa, pero minsan ay ganon din. Nung magsimula po ito, nagpapatayo rin noon ng sarili rin nilang bahay yung pinsan ko. Malapit lang talaga sa amin yon. Sa may katabi lang din namin. Pero inuunti-unti lang nila. Lalo at nag-iipon pa naman sila. Nakapag-abroad po kasi ito noon. Kaya't bahay na bato yung pinapatayo nito noon. Na noon ay medyo bihira lang din sa aming lugar. Dahil kawayan at pawid lang talaga yung ginagamit namin madalas, lalo at mahirap yung buhay. Isang umaga, araw ng linggo yon. Wala akong trabaho kung Sabado at Linggo. Kaya't lumabas nga ako ng mga bandang 5:00 ng umaga upang tumingin-tingin sa pinapagawang bahay ni pinsan. Nakapagsimula na silang magtayo ng mga pader noon. Kaya't pumasok nga ako doon. Nagulat ako noon nung pagpasok ko ay may nakita akong itim na pusa na nakabalandra doon sa loob ng pinapagawang bahay. Unang tingin pa lang ay wala yung buhay. Lalo at gutay-gutay na rin halos yung katawan ng hayop. Parang nilapa ng kung anong babangis na nilalang. Naduwal ako ng konti noon.
lalo at nakakasuka yung sinapit ng hayop. Ano kayang may gawa nito? Wika ko na lamang noon. Gutay-gutay talaga kasi yon. At wasak na rin yung tiyan. Napasign of the cross pa nga po ako noon sa aking nakita. Lalo at kawawa naman yung pusa. Hindi ko alam kung kaninong alaga yon, pero madalas ko rin yung makita doon banda sa aming bahay. May pala po doon sa loob ng pinapagawang bahay. Kaya't yung ginawa ko ay kinuha ko yung pala at gamit yon ay naghukay na lamang ako sa may likod ng bahay para doon nga ilibing yung hayop. Nagulat rin yung asawa ko noon. Alam naming gabi yun ginawa dahil yun lang din yung tsansa na may gagawa ng ganon. Lalo at merong mga trabahador yung naroon kapag oras ng kanilang trabaho sa ginagawang bahay. Sabi ng asawa ko noon, alam mo ba kagabi, narinig kong parang may umaangil na pusa dyan banda. Parang may kaaway na kung ano. O may nakikitang kung anong hayop o tao na siyang rason ng pag-angil nito. Pero bigla na lang tumahimik eh. Bigla-bigla na parang may nagpatahimik doon. Yan na malamang yung pusang yon. Wika naman ng asawa ko. Sabay na patingin nga ito sa akin ng makahulugan. Animoy may kung ano itong kutob na ayaw niyang sabihin. Gayunpaman, binaliwala na lang namin yon, lalo at ano nga naman yung iisipin namin tungkol doon, 'di ba? Kinagabihan nga noon, lumabas ako para magyosi. Ito yung mga panahong inuunti-unti ko na rin tinitigil yung paninigarilyo. Kaya't pa isa-isa na lang din ako. At madalas ay gabi ko yun ginagawa bago matulog. Sabi ko noon, ay tatapusin ko lang yon at papasok na rin ako sa loob ng bahay. Noong nasa labas na nga ako ay meron akong napansing naglalakad doon sa loob ng pinapagawang bahay ng pinsan ko. Napatingin ako agad at nagtaka at kinuha ko yung sulo at sinindihan. Sinong nandyan? Sigaw ko pa noon, sabay mabilis na nagpunta doon. At pagpasok ko nga doon, ikinabigla ko nang makita ko yung isang pamilyar na mukha. Napatras ako ng konti dahil hindi ko inaasahan yon. Lolo Gabriel, ano hong ginagawa niyo dito at gabing-gabi na? Tanong ko pa agad noon. Bali kapatid po ng lolo ko itong si Lolo Gabriel. Medyo nagulat rin ito noon, sabay nagpaliwanag. Ano lang, naghahanap lang ako ng panggatong at baka may mga kahoy dito na hindi na nga nila ginagamit. Wika pa ng matanda, pero ang likot ng kanyang mata. At lingon ito ng lingon doon sa bahay namin na parang may kung ano doon na tumatawag ng kanyang pansin. Panggatong? Lola naman, gabing-gabi na eh. Ano ba naman ho kayo? Umuwi na po kayo, lo. At baka mapano pa kayo dito. Kung gusto po ninyo, pwede ko naman kayong ihatid eh. Wika ko pa pero napailing na lamang yung matanda. At nakatingin pa rin doon sa bahay namin na parang naistorbo ko pa ito sa kung ano man yung kanyang ginagawa doon. Ano bang tinitignan nyo sa bahay, Lolo Gabriel? May problema po ba tayo? Tanong ko pero ang sabi ng matanda ay wala naman daw at uuwi na rin daw siya lalo at gabi na nga rin. Nagtataka man ako noon ay tinanaw ko na lamang siyang paika-ikang naglalakad papalayo. Hindi na ako nagpumilit na ihatid siya dahil kilala ko naman yung kanyang ugali. Magagalit lang yun kapag pinilit ko pa eh. Pero bago pa man ito mawala sa aking paningin, nakonsensya naman ako. At nagdesisyon ako noong sundan na lamang ito para masigurong makakauwi siya sa kanilang bahay ng ligtas. Mahirap na at minsan kasi wala ring pinipili yung mga loko-loko sa lugar namin kapag nalalasing yung mga ito. Kapag walang ininom. Pero kapag nakatungga na rin ng alak, kahit mga kababaryo namin ay kanilang pinagtitripan. Nakasunod lang ako noon sa likod ng matanda. Medyo malayo ako dito. Sapat lang na distansya na hindi ako nito mapapansin kahit lumingon pa ito. Hindi ko na rin ginamit yung sulo ko noon
lalo at medyo maliwanag naman yung buwan. Hindi sobrang maliwanag pero pwede na rin. Nung nasa parte na nga kami na medyo masukal yung gilid ng daan, lalo na at walang mga kabahayan doon nung panahong yon, nagulat ako dahil parang bumilis yung mahakbang ng matanda. Nagtaka talaga ako noon dahil kahit ako ay kailangan ko na ring bilisan yung paglalakad ko para hindi siya mawala sa aking paningin. Ika-ika na tong matandang to ah. Bakit parang bumilis naman yata yun bigla? Sabi ko pa sa aking sarili. Lalo at halos hindi na nga nito ginagamit yung kanyang baston para maglakad. Kani-kanina lang hindi nga ito makahakbang ng matino kung hindi niya gamitin yung kanyang baston. Kaya ako nga siya sinundan dahil nag-aalala ako eh. Sambit ko pa. Hanggang nagulat nga ako noon nung bigla niyang tinapon yung kanyang baston sa gilid ng daan. Naanimoy hindi na nga niya kailangang gumamit ng ganon para maglakad. Teka lang. Si Lolo Gabriel ba talaga ito? Siya ba talaga yung sinusundan ko ngayon? Sambit ko noon at aaminin ko na nagsimula na akong maging tensyonado noon. Parang nawala yung antok ko bigla. Sabi ko noon ay hindi na nga ako babalik hanggat hindi ko siya makitang pumapasok sa kanilang bahay. Pero nagpalingalinga bigla yung matanda sa kanyang paligid at tumigil sa daan. Nagbago yung kanyang kilos, Sir Dan. Malayo sa kilala kong Lolo Gabriel. Hindi siya to, ibang tao to. Wika ko pa noon habang halos dumapa na rin ako sa mga damuhan. Dahil baka makita ako nito. Kusa na lang ding gumalaw yung katawan ko noon. Hindi ko alam kung dahil lang ba ayaw kong makita niya ako o baka dahil na rin sa kaba dahil alam kong hindi na nga normal yung mga nasasaksihan ko. Parang naninigas po yung kamay ng matanda noon habang palingalinga. Ang mga daliri nito ay nakabaluktot na parang tulad sa isang hayop na may mahabang kuko na handa nang umatake. Hanggang sa maikling sandali pa ay mabilis po itong nagsuot sa masukal na bahagi sa kabilang side ng daan at narinig ko itong tumatakbo na. Mabilis yon na talagang dinig ko yung mga talahib at maliliit na mga puno na parang may tumatakbo talaga doon pabalik. Doon lang ako natauhan noon at bigla kong naalala na naiwan ko pala yung aking mag-ina sa bahay nang walang kasama. Naisip ko bigla na paano kung doon pala papunta yung matandang yon. Buntis pa naman yung asawa ko. Bumalik siya. Baka yung mag-ina ko na yung binalikan niya. Panay yung pagtitig niya ng matalim kanina sa bahay nang maabutan ko siya eh. May kung ano siyang pakay sa bahay. Wika ko pa noon sa aking sarili. Sabay tumayo na nga ako at agad nang kumaripas ng takbo pabalik. Base sa mga nakita ko, napagtanto kong hindi normal si Lolo Gabriel. Hindi siya gaya sa matandang uugod-ugod na iniisip ko. Kahit kapatid pa siya ng lolo ko, walang sinasanto yung isang aswang. Yun yung paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko noon, habang grabe na rin yung takbo ko pabalik. Sanay naman akong tumakbo at may kabilisan naman din lalo at nasa maayos na lagay naman noon yung katawan ko. Maabutan ko sila bago pa mahuli yung lahat. Pangungumbinsi ko pa nga po noon sa aking sarili para ako ay bahagyang kumalma. Nung natatanaw ko na nga rin yung bahay at sobrang lapit ko na, grabe yung kaba na aking naramdaman. Noong mapagtanto kong mukhang tama nga yung mga hinala ko. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig noon dahil isang malaking pagkakamali talaga. Naiwan ko yung asawa kong buntis ng mag-isa ng ganong oras ng gabi. Lalo at nung tumatakbo ako papalapit ay nakarinig ako ng sigaw mula sa asawa ko. Humihingi ito ng saklolo. Paglapit ko sa bahay ay napansin ko rin agad na nakabukas na yung pinto.
Sigaw ng sigaw yung asawa ko noon. Kaya't pagdating ko sa bahay, agaran kong kinuha yung itak na nakasandalang sa gilid ng haligi sa labas ng bahay. Iniiwan ko yun doon. Lalo at madalas kong gamitin yon sa paggapas ng matataas na mga talahib sa paligid ng bahay. Lalo at meron naman akong reserba na itak sa loob ng kwarto namin. Agaran nga akong pumasok sa pinto noon. Bit-bit yung aking itak. At doon ko nga naabutan yung asawa ko bago pa man mahuli yung lahat. Winawasiwas ng asawa ko yung hawak nitong itak upang itaboy yung isang nilalang. Maitim po yun at pulang-pula yung mga mata. Parang tao pa rin nakatayo, pero parang hayop na rin yung kanyang anyo. May kukong mahahaba at naglalaway na parang nauulol. Umiiyak yung asawa ko noon sa takot. Nung maabutan kong hayon, ay parang nablangko na rin yung utak ko noon. Nandilim agad yung paningin ko. At wala akong pakialam kahit kapatid pa siya ni Lolo. Gusto ko siyang patayin noon. Yung mag-ina ko na yung pinag-uusapan dito. At dumating akong binabalak na niyang biktimahin yung aking asawa. Nung nandilim na nga yung paningin ko sa galit, agaran ko siyang tinaga. Leeg talaga nito yung gusto kong tamaan. Pero dahil napasigaw ako sa galit, ay nakalingon pa ito. At bagyang nailihis yung kanyang leg, kaya tinamaan ko ito sa kanyang balikat. Tatagain ko pa sana ulit yon. Pero tinulak ng aswang yung mesang maliit sa kwarto, papalapit sa akin. Bago nga siya mabilis na dumaan sa bintana para makalabas. Galit na galit po ako noon. Hayop ka, Lolo Gabriel! Bumalik ka dito! Sigaw ko pa nga po noon. Sigaw ako ng sigaw at kulang na lang ay tumalon din ako sa bintana. Niyakap ko agad yung asawa ko noon. Buti na lang at dumating ako bago pa mahuli yung lahat. Ginaya daw ng hayop na aswang na yun yung boses ko at kumatok raw ito sa pinto. Buti na lang at meron namang pagdududa yung asawa ko. Kaya't kinuha niya yung itak at hawak-hawak niya yon. Paglabas niya ng kwarto bago niya nga pinagbuksan yung kumakatok. Kaya nang makita niyang aswang yung nasa labas ay nagawa niyang may pagtanggol yung kanyang sarili. Nagawa pa rin ng aswang na makapasok pero hindi niya naman agad mabibiktima yung asawa kong merong hawak na itak. Lalo at matapang rin po ito. Kinabukasan, nagkagulo pa nga po noon. Pinuntahan ko si Lolo Gabriel. Andun yung mga tiyahin ko noon, yung mga anak ng matanda. At halos lumuhod po sila at nagmamakaawa. Nahayaan ko na lang daw na makalis yung kanilang ama. Wala akong magawa noon lalo pa at mga kamag-anak ko rin naman yung mga yon. Pinauwi nila yung matanda sa Mindanao. Kung nasaan nga yung mga kamag-anak ng asawa ni Lolo Gabriel. Dahil taga Mindanao po yung asawa nito. Yun na rin yung huli naming pagkikita. Nabalitaan na lang din namin noon pagkalipas ng mga ilan pang taon na patay na raw yung matanda. Hindi namin alam kung ano nga bang ikinamatay nito o kung totoo ba talaga yung aming nabalitaan. Pero hindi na nga namin ito nakita pang muli. Ito nga yung karanasan ko. Yung karanasan namin. At dito na rin po ito nagtatapos. Tawagin niyo akong Gani at gusto ko ring magbahagi ng kwento sa inyong channel. Taga-Albay ako at bago yung lahat, pasensya po kung hindi ako ganun kagaling magkwento. Pero pangako at lahat ng aking ilalahad ay talagang karanasan noong nakatira pa ako sa bahay ng isa kong tiyuhin. Nangyari itong aking ibabahagi noong nakatira pa nga ako doon. Yung tiyuhin kong ito ay isang matandang binata at tawagin na lang pala natin ito sa pangalang Abner. Hindi ko alam kung anong dahilan ni Tito kung bakit hindi nga siya nag-asawa.
Siguro dahil nagiging mas malaya nga siya kapag wala siyang asawa. Pero dahil na rin sa kanyang desisyon, marami yung mga nagsabing mahihirapan siya sa kanyang pagtanda. Ipinagkibit balikat na lamang niya yon at sinabi na marami naman siyang pamangkin na pwedeng makatulong sa kanya. Yun nga po. Dahil ako nga yung pamangkin na pinakamalapit sa kanya, ako na lamang yung nagpasyang samahan ito sa kanyang tirahan. Noong una ay malakas naman si Tito, pero habang dumadaan yung mga taon, ay nagkaroon nga ito ng karamdaman. Isa na nga roon yung TB, na ng mga panahong yon ay parang hindi pa gaanong natututukan. Nang mga unang bahagi ng kanyang pagkakasakit ay hindi pa naman gaanong malala. Pero noong lumaon, tuwing umuubo ito at napapadura, may kasama na rin pong dugo. Madalas ko siyang pagsabihan na magpadoktor dahil baka mas lalo pang ang lumala yung kanyang karamdaman. Pero umiiling na lamang ito. At sinasabi na mainam na kung mawala na nga siya para wala na akong magiging alalahanin pa. Isang gabi nga noon, sa hindi ko malamang dahilan ay hindi nga ako makatulog. Nasa kabilang kwarto si Tito. Habang hinihintay ko yung pagdalaw ng antok sa aking katawan, narinig kong umuubo nga itong si Tito. Napailing na lamang ako noon at inisip na talagang palala na ng palala yung kanyang kalagayan. Ganon nga yung sitwasyon nang may marinig akong kaluskos sa may silong ng bahay ni Tito. Parang manok po yun na kumakahig sa lupa. Kaya't inisip ko na baka may kung anong hayop lang na sumilong doon. Pero habang tumatagal, may napansin akong parang kakaibang amoy sa paligid. Hindi ko matuko yun kung ano nga ba yun, pero talagang mabaho. Hayaan ko na lang sana yon. Ngunit narinig ko yung tito ko na biglaang napamura at saka humahangos na parang hirap sa kanyang paghinga. Sa kadahilan ng yon, nagmadali nga akong lumabas ng kwarto upang tignan kung ano nga ba yung kanyang lagay. Sakto naman noon ng pagkapasok ko ay napamura nga ito. Sabay hampas sa sahig, gamit yung kanyang kamay. Sa banig lang kasi natutulog si Tito at nakalatag lang ito sa may sahig. Sinabi sa akin ni Tito na meron umanong aswang sa may silong ng bahay. At marahil daw ay siya nga yung punterya nito. Pagkarinig ko ng mga katagang aswang, agaran nga akong kinilabutan. Biglaan akong nakaramdam ng takot, kaya't hindi nga ako kaagad nakasagot sa kanyang sinabi. Pero nung makarinig ako ng mahinang paghuni sa ilalim ng bahay, doon ang rin ako napamura. Naisip ko noon na walang ibang maaasahan si Tito kung hindi ako lang din. At dahil doon, nilakasan ko na lang yung aking loob. Nagmadali akong tumungo sa may kusina at kumuha ng abo sa aming lutuan. Kinuha ko na rin yung itak ni Tito at saka nagmadali akong bumalik sa kanyang kwarto. Nang makabalik na nga ako ay lalo pang sumidi yung kanyang pag-ubo. At dahil doon ay napamura nga ako. Tsaka agaran kong isinabo yung abo sa may silong ng bahay sa pamamagitan ng mga siwang sa sahig. Makaraan nga yung ilang saglit ay natahimik yung paligid at wala na kaming naririnig na parang kumakahig doon sa may silong. Upang makasiguro, kinuha ko nga yung flashlight ni Tito at nagmadaling bumaba. Dala ko rin noon yung kanyang itak na siyang pang-proteksyon ko kung sakali. Pagkababa ko, agaran kong inilawan yung silong. Pero wala naman akong nakitang kung anong nilalang doon. Babalik na sana ako sa may loob ng bahay nang sa hindi ko inaasahan ay may narinig akong kumalampag sa may kusina. Siya nga pala, Sir Dan. Sira po yung pinto ng kusina namin noong panahong yon. Kaya't madali yung mapapasok ng kahit sino. Agaran kong naisip na marahil ay aswang yung may gawa nun. Sa kadahilanang ito ay umikot nga ako roon upang tignan kung talagang nakapasok nga doon yung pinaghihinalaan kong aswang. Pagkarating sa may bandang kusina ay napamura ko nang makita kong nakatiwangwang yung aming pintuan. Alam ko na kaagad na nakapasok nga yung aswang.
kaya't nagmadali na rin akong bumalik. Pero may naamoy ako kaagad noon na masangsang na amoy. At doon ay lalong tumibay yung hinala kong nakapasok na nga talaga yung nilalang. Sa kadahilanang ito, inihanda ko yung sarili ko at hinawakan ko ng mahigpit yung aking itak. Walang ano-ano. Narinig kong napaungol si Tito. Noong una ay mahina lang yon, pero pagkalipas lang ng ilang sandali, nakarinig ako ng mga kalampagan. Naisip ko kaagad na nakapasok na nga yung aswang sa kwarto ni Tito, kaya't nagmadali akong pumunta roon. Pagkapasok ko, agaran akong napamura dahil naging tama nga yung hinala ko. Naroon nga yung aswang at umiibabaw ito sa aking tsuhin. Sinusubukang manlaban ni Tito, pero dahil may sakit nga ito, naging panay lang yung kanyang pag-ubo sa paghugot ng kanyang puwersa. Napalingon naman sa akin yung nilalang. At lalo kong nakaramdam ng galit nang makitang duguan nga yung kanyang mukha. Nakita ko rin na may mga dugo na rin sa katawan ni Tito. Kaya't doon ko nga napagtanto na sumuka na nga siya ng dugo dahil sa kanyang pakikipagtagisan doon sa aswang na yon. Dahil alam kong delikado na nga yung lagay ni Tito, humakbang ako ng mabilis hanggang makarating ako sa may tapat ng aswang na yon. Tatagayin ko na sana ito sa kanyang likuran. Pero hindi ko nagawa nang bigla itong napalingon. Sa hindi ko inaasahan ay bigla po nito akong dinuraan at maswerte lang na hindi naman ako natamaan. Dahil sa aking galit, tuluyan ko ngang ginawa yung pagtagaroon at nagawa ko siyang tamaan sa kanyang mukha. Isang malakas na pag-ungol lang yung nagawa ng nilalang. Alam ko noon na nasugatan ko siya dahil tumulo nga yung dugo sa kanyang mukha. Pero nung akmang tatagayin ko pa nga siya ulit, dahil hindi ko nga ito nagawang masugatan ng malubha, pero biglaan po nito akong nakalmot. Nasugatan yung braso ko noon, kaya't hindi ko nga natuloy yung binabala ko. Huli na nga noon ang malaman ko na nagpalit pala yun ng anyo sa isang maitim na pusa at mabilis na tumakbo patungo doon sa may kusina upang tumakas. Dahil naisip kong babalikan niya kami, minabuti kong sundan yung aswang na yon. Hindi ko na naisip yung takot noon dahil yung tanging inaalala ko ay yung kaligtasan ni Tito at talagang galit na rin po ako noon. Nagmadali nga akong pumunta sa may kusina at nang makita kong lumabas nga yung itim na pusa, ay hinabol ko pa rin po ito. Kumuha pa ako ng isang kahoy na panggatong at buong lakas kong ibinato sa kanya. Nagawa kong tamaan yung naturang pusa, pero naging baliwala lang yon sa kanya. Hinabol ko pa siya hanggang sa may labas ng bakuran, pero sa kasamaang palad ay hindi ko nga ito naabutan. Nang maalala ko yung naging sitwasyon ni Tito, agaran din akong bumalik sa aming bahay. Pero ganoon na lang yung aking panlulumo. Nang maabutan ko siyang dilat na dilat yung mga mata at wala nang buhay. Alam kong wala kong ibang dapat sisihin doon kung hindi yung aswang na yon. Kaya't ipinangako ko sa sarili ko noon na kapag makita ko yun ay hindi ako magdadalawang isip na patayin yon. Wala na akong nagawa noon kundi humingi ng tulong sa iba naming kababaryo. At iyak na lang po ako ng iyak noon. Noong pinaglalamayan na nga po yung tsuhin ko, ay nagdatingan na rin yung mga kamag-anak namin noon. At naroon din lagi yung mga magulang ko. Sinabi ko sa kanila yung patungkol sa nilalang na pumasok sa bahay ni Tito na siyang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Pero hindi naniwala sa akin yung iba naming mga kamag-anak. At ayon kina nanay at tatay, ay kailangan naming magbantay sa paligid dahil baka bumalik daw yung aswang na yon para nakawin yung bangkay ni Tito. Hindi nga sila nagkamali. Dumaan yung ilang araw noon. Kagigising ko lang noon upang makabawi ng tulog. Kung hindi nga ako nagkakamali, mga nasa alas 4 po yun ng hapon. At dahil walang ibang tao sa loob ng bahay, minabuti kong lumabas na lang muna para alamin
kung saan nga sila naroroon. Nakatayo na ako noon sa may tapat ng pintuan at akmang lalabas na nga nang may narinig akong kaluskos sa may bintana nakatapat ng kinaroroonan ng kabaong. Agaran akong napalingon doon at ganoon na lang yung aking gulat nang makita ko ang isang matandang babaeng nakabelo ng itim. Dahil nakasilip nga siya sa bintana, ay nakita ko yung sugat sa kanyang mukha. Kasabay ng pagkakita ko ng kanyang sugat, agaran din akong ginapangan ng takot. Naging malakas yung aking kutob, na yun nga yung aswang na siyang pumaslang kay Tito. Sa kadahilanang ito, ay napasigaw nga ako ng malakas na naroroon yung aswang sa may gilid ng bahay. Pagkatapos kong sumigaw noon, ay nagmadali pong umalis yung matanda. Narinig kong nagsigawan na rin yung iba naming kamag-anak sa labas ng bahay, kaya't nagmadali na rin akong lumabas ng bahay. Nakita kong hinabol nila yung matanda, na tila katakatakang mabilis pa rin kong tumakbo. Pagkalipas ng ilang minuto, ay humihingal na bumalik ang mga humabol sa matanda. Ibinalita nga nilang hindi nila ito naabutan pa. Sinabi naman ng isang kapatid ni Tito na magbabantay sila simula sa gabing yon. Sumama pa nga ako sa kanila sa pagkolekta ng tuyong dahon ng niyog para gawing siga sa may labas ng bahay. At ginawa nga po namin yon nung dumilim na. Dahil inaasahan na nga namin na babalik yung aswang na yon. Lahat kami naging alerto. Subalit pagdating nga ng gabi, naging payapa naman yung buong paligid. Marahil ay inaasahan na rin ng aswang na nakapaghanda na rin kami noon. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin kami nakampante. Kung alas 4 nga ng hapon ay pumunta ito, ano pa kaya sa gabi? Pero walang dumating ng gabing yon. Dumaan pa yung ilang gabi. At may naaamoy kaming malansang amoy. Halos 3 gabi rin pong nagkakaganoon. Kahit wala naman kaming naririnig na ingay sa paligid. Pero noong gabing malakas po yung ulan at walang gaanong taong pumunta, ay doon na nga kami inatake ng aswang. Lahat kami noon ay nasa loob ng bahay ni Tito. At katatapos lang din noon ng padasal para sa patay. Habang nagkukwentuhan noon at naghahanda para sa aming hapunan, ay nakarinig kami ng malakas na kalabog sa bubungan. Biglaan ding umalingasaw yung napakabahong amoy, kaya't alam na agad namin na may aswang sa paligid. Dahil may lumagapak sa may bubong, naisip ng mga tsuhin ko na baka aswang nga yung bumagsak doon, kaya't nagmadali silang bumaba, dala yung kanilang mga itak at ilaw. Kahit na malakas pa yung ulan noon, pagkababa nga nila ay narinig kong naging panay yung kanilang pagsigaw. May isa sa mga tsuhin namin na umakyat sa bubungan, at doon ay kinumpronta nga po nito yung nilalang. 5 tsuhin ko rin yung lumabas noon, at sumama pa nga sa kanila yung tatay ko. Kaya alam kong hindi madali para sa aswang na yon yung tumakas. Makalipas yung mga 10 minuto, ay nakarinig kami ng hiyawan. Sinubukan kong dumungaw sa bintana, at nakita kong kanya-kanya na nga sila ng baba mula sa bubungan. Nang makababa na sila, ay kanya-kanya nga silang takbuhan. Kaya tinanong ko nga yung isa kong tsuhin kung ano ba talagang nangyari. At ayon sa kanya, ay natagaraw ng isa niyang kapatid yung aswang, at tinulak niya nga yun para mahulog. Subalit nang bumagsak na raw yung aswang, biglaan pa rin daw yung nakapagpalit ng anyo sa isang maitim na pusa. Sinubukan daw nilang habulin yon, ngunit hindi nga nila malaman kung saan ba yun nagpunta. Minabuti na lamang nilang hayaan na yung aswang na yon, dahil malalim na rin daw yung naging sugat nito sa may bandang likuran, at baka hindi na nga nito magawang lawayan pa yon para gumaling. Ibinalita nga nila yung mga nangyari pagkapasok nila sa loob ng bahay. Kinabukasan din po nun, minabuti nilang maglagay ng baging ng panyawan sa mga bintana at maging sa bubungan para hindi na raw makalapit yung aswang. Sa kabutihang palad naman, hanggang mailibing yung tito ko, ay hindi na rin bumalik yung aswang na yon. Hindi na rin ako tumuloy noon sa bahay ni Tito dahil wala na rin naman siya doon, at sumama na lang ako sa aking mga magulang. Hindi na rin po namin nabalitaan kung ano ba talagang nangyari sa nilalang na yon,
pero medyo kumalat po yung kwentong ito noon. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Tawagin niyo po akong Bong at nais ko lang ding magbahagi ng kwento sa inyong channel. Hindi ko naman ito personal na karanasan. Salip ay kwento lang din ito ng aking tiyuhin na tawagin naman natin sa pangalang Renato. Itong tiyuhin kong ito ay pinsan ng aking ama at nangyari ito sa isang bayan na sakop ng Antique. Nang mga panahong nangyari ito ay binata pa lamang si Tito Renato. Mga nasa 23 anyos raw siya nang maranasan niya yung isang kakatwang bagay na siyang naging rason para maniwala siya sa aswang. Dahil binata nga ay marami siyang mga babaeng nililigawan noon. Ayon pa sa kanya ay kadalasan daw ay dinodoble niya yung mga babaeng nililigawan niya nang sa gayon daw ay kung hindi nga siya sagutin ng isa ay meron pa siyang reserba. Pero dahil sa ganong sistema ni Tito ay muntikan na nga itong mapahamak. Isang araw dahil pista nga sa baryo ng kanyang nililigawan, inimbita siya nito na pumunta at makipista ron. Hindi naman tumanggi si Tito at sinabi niyang pupunta nga ito. Pero bago pa man siya umalis ay sinabihan siya ni Lolo na wag na siyang tumuloy dahil baka kung ano nga yung mangyari sa kanya. Ayon naman sa ama ni Tito Renato na nagginip daw siya ng masama at parang nagbigay raw yun ng babala. Pero dahil hindi naman naniniwala si Tito sa mga ganoon, ay hindi nga niya pinansin yung sinabi sa kanya ni Lolo. Matapos niyang maligo at makapagbihis ay nagpasya na nga ito na umalis. Wala siyang ibang kasama sa kanyang pagpunta sa kabilang baryo, pero hindi yun naging alintana sa kanya. Naglakad siya hanggang sa makarating na nga siya sa baryong merong pista. Dahil wala siyang kakilala ron, dire-diretso lang daw siya sa paglalakad patungo doon sa bahay ng kanyang nililigawan. Siya nga pala itago na lang po natin yung kanyang nililigawan sa pangalang Loida. Noong natatanaw na nga ni Tito Renato yung bahay ni Loida, sa hindi niya malamang dahilan ay biglaan raw siyang nakaramdam ng kaba. Alam niyang hindi naman siya nahihiyang humarap sa mga tao roon, pero parang may kung ano raw sa kanyang loob na tila nagsasabi na huwag siyang tumuloy. Pero nasakto rin noon na napadungaw si Loida sa bintana at nakita nga nito si Tito. Dahil doon ay kinawayan nga nito si Tito at sinabihang dumiretso na nga roon at wag nang mahiya pa. Akmang maglalakad na sana si Tito nang may marinig siyang tumatawag sa kanya. Pamilyar daw sa kanya yung tinig na iyon, kaya lalong lumakas yung kabog ng kanyang dibdib. Nilingon nga niya yon at naging tama nga yung kanyang hinala na yung isa pa niyang nililigawan yon. Hindi niya alam kung ano yung kanyang gagawin noon, lalo na nga nang makita niyang papalapit na rin sa kanya si Loida. Dahil si Loida nga yung taga roon, minabuti ni Tito na wag nang pansinin yung tumawag sa kanya. Nagsimula na lang daw siyang maglakad para salubungin si Loida. Habang papalayo naman siya sa isang babae, ay narinig niyang nagwika ito na animoy nagbabanta. Hindi na lamang pinakinggan ni Tito yon, at nang makalapit na nga siya kay Loida ay sinubukan niyang lingunin yung isa pa nitong nililigawan. Ngunit wala na raw ito doon. Minabuti na lang ni Tito na itoon yung kanyang pansin kay Loida, at sabay nga silang naglakad papunta sa bahay nito. Habang naglalakad, ay muling nakaramdam ng kaba yung tiyuhin ko. Para daw kasing may mga matang nakamasid sa kanya mula sa malayo. Agad niyang naisip na baka pinagmamasdan nga siya ng isa niyang nililigawan. Kaya't napailing na lang daw ito. Napabulong na lang daw siya sa kanyang sarili na wala siyang pakialam doon. Dahil yung kanyang atensyon ay nakay Loida na lang muna. At yun nga po, pagkapasok nila sa bahay ni Loida, agad nitong ipinakilala si Tito sa kanyang mga kaanak na naroroon. Napalunok ng laway si Tito noon dahil pakiramdam daw niya ay parang hindi nga siya gusto ng mga tao roon. Lalo pa siyang kinabahan noon nang makita niyang may iilan sa mga yon na mabalasik daw siyang tinititigan, at ang iba pa sa kanila ay parang nagpipigil daw ng kanilang laway.
Agad na pumasok sa kanyang isipan na baka aswang yung iilan sa mga kaanak ni Loida, kaya't sinubukan daw niyang iiwas yung paningin sa mga iyon. Kinabahan din daw siya dahil baka mausog pa raw siya ng mga ito. Pero dahil ayaw raw ni Tito Renato na pag-isipan siya ng masama ni Loida, pinilit niya ang kanyang sarili na isantabi na muna yung takot na namumuo sa kanyang sistema. Marahil ay napansin daw ni Loida na parang naiila nga yung tsuhin ko sa iba nitong kaanak, kaya't niyaya daw niya itong pumunta sa pagkainan para kumain na lang. Sinabi pa niyang masarap yung kanilang handa dahil yung tito raw nito yung nagluto, at ayon daw kay Loida ay nagtatrabaho daw yung tsuhin niyang yon sa isang sikat na kainan sa kanilang bayan. Hindi nga nagdalawang isip si Tito noon na sumama kay Loida, at hindi na nga niya nilingon pa ang mga kaanak nito. Pagkarating nila sa may kusina, nakita niyang dalawa yung mesa na naroroon, at yung kada hapag ay merong nakahain. Napatitig sa isang mesa yung tito ko, at nang mapansin ni Loida yon, agad daw niyang inilihis yung atensyon ni Tito doon sa isang mesa. Nagwika rin kaagad si Loida na doon na lang daw siya kumuha ng pagkain dahil yung isang mesa raw ay nakalaan para sa kanyang mga kamag-anak. Nagtaka naman noon si Tito kung bakit kailangan pang ibahin yung mesa para sa mga bisita ni Loida at pati na rin sa mga kamag-anak nito. Pero dahil ayaw niyang mag-isip ng hindi maganda, ay nagpasya nga siyang pagtuunan na lamang ng pansin yung pagkaing nasa mesang yon. Kinuha na lang daw niya yung pinggan at kutsara, at pagkatapos ay kumuha na rin siya ng makakain nito. Samantala, si Loida naman daw ay naupo lang sa kanyang tabi habang nakikipagkwentuhan. Ano mo, hinaharangan daw nito si Tito Renato para hindi nga siya tumingin pa doon sa kabilang mesa. Nasa kalagitnaan daw sila ng kanilang pag-uusap nang pumasok doon yung iba pang kamag-anak ni Loida. Napangisi pa raw sila noon nang makitang abala rin sa pagkain yung tsuhin ko. Hindi na rin daw sila naghintay pa ng mga sasabihin ni Loida at agaran din silang pumwesto doon sa kabilang mesa. Tinignan nga raw nila yung mga pagkain doon at halos maduwal daw si Tito nung buksan nila yung lalagyan dahil nalanghap daw niya yung amoy na nagmumula roon. Ayon pa sa kanya, hindi nga niya maintindihan yung amoy nun dahil parang nabubulok daw na karne. Agad namang napansin ng mga kaanak ni Loida yung pagbagal ng pagkain ni Tito at ang paminsan-minsan niyang pagtakip ng kanyang ilong. Kaya tinawag daw nila ito. At nang lingunin nga sila ni Tito, inalok daw nila siya ng pagkain ngunit agad namang napailing yung tsuhin ko. Sumabat na rin sa kanila si Loida at sinabihan daw nito yung kanyang mga kamag-anak na hayaan na lang yung tsuhin ko na kumain doon sa mesa nito at wag nilang pag-interesan pa. Ayon pa nga sa kanya, ay magsusumbong raw siya kung merong gawing hindi maganda yung kanyang mga kamag-anak kay Tito. Pero parang hindi naman daw sila nakinig kay Loida at kung ano-ano pa rin yung sinabi nila kay Tito. Sinabi pa raw nila noon na mabango raw yung atay ni Tito at nais daw nilang makuha yon. Parang pabiro lang daw yon pero parang merong laman. Muli ngang nakaramdam ng kilabot yung tsuhin ko nang marinig niya yung sinabing yon ng kamag-anak ni Loida. Lalo na nga nang makita niyang nalilisik rin yung kanilang mga mata habang naglalaway. Dahil sa kanyang takot, ay hindi na nga naipagpatuloy ni Tito Renato yung kanyang pagkain. Tumayo daw siya at agad niyang sinabihan si Loida na uuwi na lang ito. Pero pinigilan daw siya ni Loida. Pinagalitan pa raw ng babae yung kanyang mga kamag-anak na naroroon. At sinabihan nga niya ito na hindi dapat nila binabastos yung kanyang bisita. Pero kahit na pinagsabihan raw ni Loida yung mga yon, parang naging baliwala lang daw yun sa kanila. At dahil dito, siya na nga mismo yung nagyaya kay Tito Renato na umalis na lang doon sa may kusina. At umuwi na lang sa kanilang bahay. Tango na lang yung naging tugon ni Tito. At umalis na lang nga sa bahay na yon.
Tango na lang daw yung naitugon ni Tito. At noon din walang pasabi nga silang umalis doon. Hindi sila duman sa may sala dahil naroroon pa yung ibang mga kamag-anak ni Loida. Pagkalabas daw nila, agad na humingi ng patawad yung nililigawan ni Tito. Sinabi niyang hindi niya akalain na yun yung gagawin ng kanyang mga kapamilya. Nagtanong naman kaagad yung tsuhin ko kung mga aswang ba yung mga taong yon. At hindi naman daw nagdalawang isip si Loida na tumango, na labis ngang ikinagulat ng tsuhin ko. Ayon pa raw sa kanya, mga malalayong kamag-anak raw nila yon na nagmula sa malayong lugar. Napatango na lang daw si Tito noon at agad nang nagpaalam na uuwi na lang ito, lalo at kinabahan na rin daw siya. Pipigilan pa sana siya ni Loida, ngunit nang mapadungaw sa bintana yung iba nilang kamag-anak at sinabihan nga nito si Tito na pumasok ulit sa bahay, wala nang nagawa si Loida kung hindi yung pumayag na lang na pauwi na nga si Tito. Lalo na't ayaw pa ring tumigil ng kanyang mga kamag-anak. Umuwi nga noon yung tsuhin ko. Malakas raw kasi yung kanyang kutob na kung hindi siya uuwi at magpapaabot siya ng dilim doon, tiyak na malalagay siya sa kapahamakan. Ramdam daw kasi nito na seryoso nga yung mga kapamilyang yun ni Loida, na gusto nga nilang biktimahin yung tsuhin ko. Nang makauwi nga raw ito, inusisa raw siya ni Lolo kung bakit napaaga nga ito ng uwi. Noong una hindi nga niya sinabi kung ano yung tunay na dahilan, ngunit nang lumaon ay sinabi na raw niya yung patungkol sa mga aswang na kamag-anak ng kanyang nililigawan. Dahil nakakain nga si Tito Renato kay Loida, pinainom raw siya ng itlog at nang sa gayon daw ay maisuka niya yung kanyang mga kinain. Mas maigi na raw na makasiguro sila kaysa maging huli na nga yung lahat para kay Tito. Talagang pinalagok nga raw siya ng hilaw na itlog noon at wala nga siyang napagpilian kundi gawin na lamang yon. Pero wala naman daw siyang naisukang kakaiba, kaya't naisip nilang hindi naman siya nahawaan. Siguro nga hindi rin hinayaan ni Loida na makakain ng pagkain ng mga aswang si Tito, dahil baka nga raw mahal naman talaga siya ni Loida noong mga panahong yon. Subalit magmula nga raw noon ay hindi na nga raw mapakali si Tito Renato, lalo na tuwing gabi. Pakiramdam daw niya ay may mga matang nakatitig sa kanya. Lumala raw ng lumala yung kanyang pagiging balisa hanggang sa sukdulan na halos hindi na nga siya lumalabas ng kanilang bahay. Hindi na rin siya kumakain ng karne dahil iba raw yung kanyang paningin doon. Sa kadahilanang yon, minabuti na nga nilang ipakonsulta si Tito Renato sa isang albularyo. Ayaw pa raw sana ni Tito dahil lalabas siya ng kanilang bahay, pero pinilit nga siya ni Lolo, kaya't napapayag naman daw ito. Pagkarating nga nila sa albularyo, agad na tinawa si Tito. At ayon daw dito, inaaswang nga raw si Tito dahil natipuhan daw siya ng kapamilya ng kanyang nililigawan. Hindi lamang daw yon dahil kinukulam din daw siya ng isa rin niyang nililigawan. Marahil ayon nga yung babaeng nakakita sa kanya habang kasama nito si Loida. Kaya't agaran nga niya itong napagtanto. Subalit hindi naman siya nakaramdam ng galit sa kanila. Sa halip ay nagsisi raw siya dahil sa kanyang mga ginawa. Binigyan nga siya ng pangontra ng albularyo para hindi rin siya malapitan ng mga aswang. Ayon naman sa naturang manggagamot, ang pagiging balisa raw ni Tito Renato ay dulot daw ng kulam at nagiging malala lang daw dahil sa pag-aligid ng aswang sa kanilang bahay. Ilang araw din yung naging gamutan para gumaling yung tsuhin ko noon. Mabuti na nga lang daw at hindi naman ganoon kabigat yung kulam na ipinataw sa kanya. Kung nagkataon daw na mabigat yung naging kulam dito, baka pagdating daw ng kabilugan ng buwan, ay matuluyan na nga itong si Tito. Lalo at hindi lang yun yung humahabol sa kanyang buhay. At meron ding umaaligid na mga aswang. Kaya't meron ngang mga pangontrang ibinigay sa kanya noon. At agaran naman daw na naagapan yung kanyang lagay. Ganoon na lang yung kanyang pagpapasalamat sa albularyo dahil nagawa nga niyang gamutin si Tito Renato. Magmula nga raw nang mangyari yun kay Tito, hindi na rin daw siya nakipag-usap pa sa kanyang mga nililigawan dahil alam niya na kapag nagkataon ay baka malala pa yung mangyari sa kanya.
At dahil nga hindi na kailanman nanligaw itong tito ko, ay hindi na ito nagkaroon ng asawa. Hanggang sa nagkasakit nga raw ito at binawian rin ang buhay pagkalipas ng mga ilang ding taon. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat sa inyong lahat.